Sunday, sa youth, ganyan, yung pastor. So, one time, nag-uusap po kami noon, sinabi niya sa akin na talagang lagi niyo po kasi ako pinapaalalahanan na darating yung time, ganito, ganyan, mag-preach ka na, darating yung time, syempre tatayo ka rin sa harap, share ka ng word of God, kaya magkasitahin ko sa ng Bible. Tapos one time, sinabi niya po sa akin na, ayun nga, why not sa after ng 18th birthday mo, diba sa October 25, first Sunday, or first Sunday after ng 18th birthday mo, i-spend kita. So yun po yung sinabi niya. Siyempre ako, tahimik lang ako dati kasi, sige kung i-spend ako, sabi ko. Pero kinakabahan ako dati, ganun. Although may kaba pa rin naman ngayon, pero thank God kasi siyempre meron pong devotion, diba, every Saturday, music team. So, isanay naman po ako sa pagkasalita. Pero iba pa rin po talaga yung pakiramdam na ganito, yung parang formal setting, ganyan, Sunday. Tapos, yung mismong nag-share ka na sa harap. So, yun lamang po, syempre, onting background lang sa ano ngayon. So, ayan, nababasa naman po ng lahat. No, sa likod, nababasa naman po ba yung nasa screen. So, ayan, sabi po dito, discovering the power of God's grace in your life. So, bago po tayo magpatuloy sa pakikinig or bago rin po ako magpatuloy, hayaan niyo po akong ipanalangin kayo. Maaari lang po kayo. So, let's God, maraming salamat sa pagkakataon ito. Finally, binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapag-speak sa harap ng inyong mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat sa courage, maraming salamat sa strength, and especially maraming salamat, Lord, sa salita, sa word na ibibigay sa akin ngayon upang akin itong maipamahagi, Lord, sa aking mga kapwa-kapatiran. Lahat ng aking kasabihin, Lord, ay galing lamang sa inyo. Ikaw yung mag-speak through me. Gamitin mo, pero i-channel mo, Lord, yung mga gusto mong ipaunawa sa kanila, Panginoon. And talagang mag-speak ito sa aming puso. Kaya maraming salamat po ang aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, ayan nga po, diba, ang ating pag-aaralan ngayon ay about sa grace ni God. So, yung grace is, alam na po natin yun. I'm sure, hindi na po bago sa atin yung grace. Pero, alam na po ba natin lahat, kapag sinabing grace, alam na po ba natin yung mga, lahat, as in grace itself. Minsan siguro alam lang natin yung grace as, yun nga, favor na binigay sa atin ni God, yung undeserved favor na, ay, hindi natin deserve, pero binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ni God. So, yun lang ba yung alam natin? So, ngayong araw na to, yun po yung i-share ko sa inyo, no? Na i-discover natin yung talagang kapangyarihan dun sa grace na binigay ni God sa ating buhay at kung paano yung may empower yung life natin as a Christian, diba? At kung paano yung makakatulong, kung paano yung makakapalago sa buhay natin habang naglilingkod tayo kay God. Kung paano rin po yung natin magagamit, no, sa pag-share ng word ni God sa mga tao sa labas ng simbahan. So, yan. Meron po tayong number 1, grace gives you what you don't deserve. So, nabanggit ko po kanina, no? Alam natin yung grace as undeserved favor. So, ano po kapag sinabing undeserved favor? Diba hindi tayo karapat-dapat na matanggap yun. Hindi tayo karapat-dapat na matanggap yung pabor na yun galing sa Diyos. Pero yun po yung grace. Kahit hindi tayo karapat-dapat na tanggapin yun, nandun siya. Diba? Binigay siya sa atin ni God. God's grace serves as the driving force that empowers you to accomplish your purpose and the noble task that God has assigned to you. So, alam naman po natin na tayo, di ba, kung hindi pinako si Jesus sa krus, di ba, hindi tayo mabibigyan ng salvation, hindi tayo maliligtas. And yun po, yung kaligtasan na yun na binigay sa atin ni God sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus po sa cross, yun po ay grace. Kasi, di ba, hindi natin deserve yung buhay na walang hanggan. Diba? Hindi po natin siya deserve. Pero dahil nga po mahal tayo ni God, diba? Hinayaan niya na ipako sa krus, diba? Yun po yung ibinigay niya sa atin, yung buhay na walang hanggan. Consider it the energy that sparks your spiritual passion and equips you to live according to your divine calling. Diba? Divine calling, banal na katawagan. So lahat po tayo, diba, nandito tayo ngayon kasi meron po tayong purpose. Diba? Meron po tayong purpose, yung mga musician. Nung
retreat, di ba? Isa po yun sa mga natakil namin. Kasi nga, di ba, yung naging title or naging tema ng retreat is Get Connected, Stay Connected. So isa po dun sa mga natakal namin is yung purpose. So tinanong yung mga kabataan, ano ba yung purpose mo? Ano ka ba sa Diyos? And lahat po tayo dito. Kahit tayo ay nakikinig pa lamang, di ba? Meron po tayong purpose kay God. And ayun nga po, syempre habang tinanong sa mga kabataan, marami yung kanilang mga sagot, iba-iba. Merong mga magkakapareho. Pero isa doon is, di ba, musician kami. So, yun yung purpose namin sa ministry. Diba? Meron ding iba, ano ba yung tingin sa'yo? Ano ba sa tingin mo ang tingin sa'yo ng Panginoon? Diba? Child of God. Diba? We are a child of God. So, lahat po tayo dito, anak po tayo ng Diyos. And, since anak tayo ng Diyos, diba? Yung mga magulang po dito, yung mga parents po dito, diba? Mahal niyo po ang inyong mga anak. And, minsan, kahit nagiging makulit, minsan kahit nakakasuway sila sa mga sinasabi niyo, sa mga sinaset yung rules, di ba po, hindi pa rin doon nawawala yung pagmamahal. Hindi pa rin doon nawawala yung pagmamahal niyo. So, yun po siya. Tapos isa pa po, grace is not just a one-time gift. Hindi po siya isang beses lang na, sige, eto, grace. Then kapag nakagawa ka ng kasalanan, wala na. Hindi na yun. Diba? So hindi po, it is an ongoing process in our lives as we walk with. So yung grace, nandiyan na po yan sa buhay natin. Parang kung paano po nasa puso natin or nasa sa atin mismo yung Holy Spirit, diba? Ganun din po yung grace. So, later on, mas matatakal po natin kung ano po yun na nandito yung grace sa buhay natin. Same as nandito yung experience ni Jesus sa atin. So, next, ayan. Pero kung tanong, have you ever contemplated the true meaning of grace? Ayan po, di ba? At its core, grace represents God's undeserved favor, granting us blessings we haven't earned or can't attain through our efforts. So, ayun nga po, di ba? Undeserved favor. Di ba? Na through grace, di ba? Through grace na ibinigay sa atin ni Jesus Christ, nabibigyan tayo nito, di ba? Ng mga blessings na hindi naman natin in-earn. And kahit kailan, hindi natin siya maa-attain through our efforts. So yun po yung grace. Diba? Na kahit anong gawin natin, anong kabutihan yung gawin natin, tumulong man tayo, diba? Ipakita natin yung kabutihan natin sa buhay. Ipakita natin yung kabutihan natin, diba? Pero hindi po, never po natin mapapantayan. Diba? So the Greek term for grace can also be interpreted as divine favor. Ayan. So, ayun po, katulad nga kanina, diba, grace is not just a one-time gift. It is an ongoing process in our lives as we walk with God. So, next. Grace's dominion shatters the control of sin. So, ito po ay isang napakahalagang lesson or napakahalagang aral na minsan siguro most of us, di ba, nakakalimutan natin or hindi natin talaga buong nauunawaan. So ano po ba yung ibig sabihin yan, di ba? Na kapag merong grace, once na in control yung grace sa buhay mo, napapawala ng visa yung kasalanan sa buhay natin. Diba? And since in control si God sa buhay natin, diba? Naniniwala naman po tayo ng amen. Kasi God, si Jesus Christ, siya po yung in control sa buhay natin. Yes. And since siya yung in control, and nasa sa kanya yung grace, diba? Nanibigay niya sa atin yung buong puso. Nawawalan po ng visa yung kasalanan. And, ayun, using God's favor doesn't occur when you commit sins. Kapag nagkakasala po tayo, hindi naman po doon nawawala yung pabornita. Diba? Kilala po natin si Paul, si Apostle Paul. Diba? Isang magandang example na buhay na binago ni God. So, it happens when you attempt to confront sin solely through your own efforts. Diba? Depending on strict rules and self-reliance. So,
sabi ko nga po, hindi po nawawala yung pabor ni God sa atin kapag nagkakasala tayo. So, ano ba yung nagagawa natin kasalanan, di ba? Hindi po nawawala yung favor ni God. Hindi naman po nagbabago yung pinili sa atin. Nawawala lang po yung pabor ni God kapag hindi tayo nagre-rely sa Kanya. Diba? Sabi po dito, when you attempt to confront sins, doon po yung nangyayari. When you attempt to confront sins solely with your own efforts. Example, kapag nakaranas po tayo ng mga matitinding problema, di ba? Minsan, nakakalimutan siguro natin mag-pray. Diba, nakakalimutan natin lumapit kay God. And madalas to kapag sobrang bigat ng mga problema. Diba? And hindi naman po, walang exception pagdating sa mga problema. Ano ba yun, diba? Financial problems, pagdating sa mga kabataan, sa pag-aaral, maraming problema. And siguro inaakala natin na kaya natin to. Diba, mga simpleng problema sa academics na kaya ko naman yan, sige mag-aaral na lang ako. Pero problem pa rin po yun eh. And kapag kinakaharap mo siya ng ikaw lang, and hindi mo hinahayaan si God na mag-interview, ang nangyayari, yung favor po natin, yung nasusunod. Diba? But it doesn't mean na nawawala na yung pabor ni God. Yung genuine trial over sin emerges when we grasp the concept of God's grace. So, mararamdaman lang po natin, or talagang makukuha natin yung genuine na trial over sin kapag mas naiintindihan na po natin yung talagang konsepto ng grace. Recognizing that we are forgiven, pero pinatawad na po tayo matagal na. And embrace regardless of our imperfections. So, ayun po yun, na tayo, imperfect po tayong tao, eh, hindi na po natin mababago yun. Pero, magkaiba po yung imperfect sa makasalanan, di ba? Imperfect tayo, meaning, nagkakamali, di ba? Imperfect po tayo, meaning, may mga pagkukulang tayo, may mga shortcomings tayo, and talagang pumapalya tayo. Meron tayong mga bagay na, lumalagpas sa limit natin, hindi na po natin kaya. Pero kapag sinabi natin imperfect tayo, hanggang doon lang po yun. Ang sinabi po dito, mas ma-recognize natin yung grace kapag tinanggap natin na tayo ay pinatawad na at in-embrace natin na tayo ay imperfect. So imperfect tayo, pero hindi po tayo, huwag po natin i-embrace na makasalanan tayo. Magkaiba po yung pagtanggap na imperfect ako sa pagtanggap na makasalanan ako. Hindi po natin dapat tanggapin na makasalanan tayo. Hindi po natin dapat sabihin na, tao lang ako, imperfect ako, makasalanan. Kasi kapag sinabi po natin yun, tinatanggap natin na makasalanan tayo. Eh, hindi po yun yung gusto ni God. Diba? Hindi po siya tugma doon sa sinasabi sa Bible. Hindi po siya tugma dyan kapag under ka ng grace, diba? Nasi-shatter niya or nasisira niya, nawawasak niya yung control ng sin. So since under po tayo ng grace, hindi na po tayo makasalanan. And yun po yung kabutihan ni God sa buhay natin. Grace severes the shackles of guilt. Sinisira niya po yung mga kadena, diba, na gumagapos sa atin. Yung mga kadena na gumagapos sa atin from the guilt, diba, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, liberating us from the burden of sin, pinapalaya tayo sa bigat ng kasalanan. Diba? Pinapalaya po tayo sa bigat ng mga problema na dala-dala natin. And enabling us to live in victory through Christ. So, ayun po, na yung buhay natin as a Christian, syempre, given po na magkakasala tayo. Pero tayo po mga totoong Kristiyano, ang dapat po natin i-aim or dapat po natin goal is kung paano po tayo mamumuhay sa favor ni God. Kung paano po tayo mabubuhay in Christ likeness, di ba? And ayun po, through grace, yun po yung magagawa natin, di ba? It will enable us to live in victory through Christ. So, ilang thousand years ago, nanalo na po tayo.
Amen. matagal na panahon na natalo na po ni God si Satan. So, death, wala na po siyang point sa atin. Kasi nga dito, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Kailangan na lang po natin tanggapin yung grace and alamin kung ano yung meron tayong kapangyarihan. Diba? Yung kapangyarihan na meron yung Holy Spirit. Kasi, mga po, Holy Spirit is nasa sa atin. Holy Spirit ay nasa sa atin. And remember yung favor ni God, diba, hindi po nawawala yun sa atin. So, lagi po natin isipin na kapag dumarating yung mga trials, kapag dumarating yung mga tribulations sa buhay natin, hindi po ito nawawala yung grace ni God. Diba? And especially, hindi po yun ang will ni God. Diba? Kasi ang gusto lamang ng Diyos, ang gusto lamang ng Jesus, ay kaayusan. So kapag dumarating po yung mga ganun, kapag dumarating po yung mga may samang bagay, kapag dumarating po yung mga pag dumarating po yung mga problema sa buhay natin, mga bagay na nagpapahirap sa atin, mga bagay na nagpapababa sa papabigat sa puso natin, hindi po yun yung will nila, hindi po yung will ng kaaway, yun po yung will ni Satan, kaya paalisin po. Sunod, ito. Sa Romans chapter 6 verses 16, chapter 6 verse 14, sinabi po dito ni Apostle Paul na for sin shall not have dominion over you, but for you are not under the law, but under grace. So yan po ay King James Version. Dito naman po sa NIV, sabi po dito, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Amen. So nawala na po ng visa, pinagwalang visa na po ng grace, at pinagwalang visa na po ni God, ni Jesus, yung kasalanan. Nung naligtas tayo, natanggal na po yung shackles ng sin, tinanggal na po yun ni Jesus. So hindi na po tayo under na sin. Ano na po tayo? Under grace. Does grace provide permission for you to indulge in sin? So, grace. Nasabi ko po kanina na tayo po ay ligtas na. Tayo po ay, pinagwalang visa na po ni God ang kasalanan sa buhay natin. So, ligtas na po tayo. Meron na po tayong salvation. And tanggap na natin si God sa buhay natin. So, mapupunta na po tayo sa langit. Amen? Amen. So, does grace provide permission for you to indulge in sin? Dahil po ba may grace tayo, libre na po tayong gumawa ng kasalanan. Kasi di ba po, kahit makagawa tayo ng kasalanan everyday, di ba? As long as humihingi po tayo ng tawad sa Kanya, as long as nagre-repent po tayo wholeheartedly, papatawarin po tayo ni God. Pero does it give us the ability or does it give us the permission na hayaan na lang yung kasalanan sa buhay natin? Di ba po? Hindi. Absolutely not. Kasi grace empowers you to live a life of purity and righteousness as an expression of gratitude for God's unending love. So, di ba po kanina, yung grace, ito po ay undeserved favor. So, kapag nakakatanggap po tayo ng mga gift, for example, birthday po natin, or kahit on a random day lang, tapos nakatanggap ka ng gift sa kaibigan mo, nakatanggap ka ng gift sa kapitbahay mo, sa kaklase mo. Siyempre, di ba nalulugod po tayo? So kapag nakatanggap po tayo ng something, nakatanggap po tayo ng token, ang ipinapakita po ba natin is negative na bagay, like hindi ka ba magpapasalamat? Kapag nakatanggap tayo, ibabalik mo ba yun sa kanila in a negative way? Di ba magpapasalamat po tayo? Papakitaan po natin sila ng mabuting bagay. Papakita po tayo ng token of gratitude, ng token of appreciation. And yun po yung kanina. Diba? Although hindi natin deserve yung grace, pero binigay po yun sa atin. Bakit? Kasi mahal niya po tayo. Diba? Kasi mahal niya po tayo mga anak niya, and hindi niya po gusto na ni isa sa atin, diba, ay may maiwan. Ni isa sa atin ay hindi maligtas. Pero kahit na mahal niya tayo, diba, minsan tayo, kasi nga po, tao lang tayo, diba, imperfect tayo, nagkakaroon pa rin po tayo ng tendency na hindi masunod siya. Or nagkakaroon pa rin po tayo ng tendency na hindi magpakita ng gratitude. And yun po yung sinasabi kanina, na yung grace, kahit anong gawin nating effort, kahit anong kabutihang bagay po yung gawin natin. Diba, hindi niya po mapapantayan. Pero hindi po dahil hindi natin ipapantayan yun, ay hindi na po natin dapat gawin kung ano yung tama.
kailangan po natin gawin yung tama kasi yun po yung will nila. And yun po yung favor ni God. And kapag sinunod po natin yung favor ni God, doon po papasok yung pagpapala. Doon papasok yung abundance na kanyang ipinapangako sa atin. So, as you grow in your understanding and in your relationship with God, you'll begin to walk in greater freedom, totally free from the bondage of sin and shame. Yun po yung gusto ni God, na habang nabubuhay tayo, ito syempre po, wala tayong daladalang mabigat. Pero, since nasa mundo pa tayo, syempre hindi naman po natin may iwasan na makaranas nga po ng problema. Kaya nga po, nandito, tinuturo sa atin kung ano yung mga karapatan natin as a Christian. Kung ano yung mga favor ni God sa atin as a Christian. Na hindi po porket nagkakasala tayo, hindi po porket imperfect tayo, di ba? Hindi po porket makasalanan tayo, hindi na po natin deserve na mabuhay or mamuhay in peace. Kasi yun po yung gusto sa atin ni God. Gusto niya po na mamuhay tayo in peace. Gusto niya po na mamuhay tayo in freedom. Kaya nga niya po tayo binigyan ng freedom to choose. Diba? Kaya niya po tayo binigyan ng free will. Ayaw niya po tayong malimit lang na kung susundin mo ko, susundin mo ko. Kung hindi mo ko susundin, hindi mo ko susundin. But no, the consequence. Diba? So hindi pa rin po ba natin siya susundin? Kahit alam natin na libre lang yung grace. Diba? Hindi pa rin po ba natin siya susundin? Kahit alam natin na hindi naman natin deserve yung bagay, pero binigay niya po sa atin. Diba? And mismo yung pagmamahal niya, ibinuhos na po ito para naibigay yung sa atin. Diba? So, ayun po. Pangatlo, Jesus embodies the essence of grace. So ito po yun. Yung grace po, si Jesus po yan, si Jesus Christ po yan, himself. Maalala po natin sa New Testament, nung pinanganak po si Jesus, as early as siguro mga bata, 12 years old, as early as 12 years old, diba? Nagkahayag na po siya, nag-speak na po siya, nag-share na po siya ng Word of God. So ako po ay 18 years old, so mas bata sa akin, parang si Ekay. Ganun edad po. Nandito na siya, nakatayo na siya. And yung lugar po nila before, diba nasa temple po siya, sabi sa Bible, doon po siya, nakatayo po siya doon, i-share po siya ng Word of God. And as early as that age, ipinapakita na ni God yung ipinapakita na ni Jesus yung compassion sa mga tao. And that's grace, diba? Jesus' life on earth exemplified grace and action. Sa buong buhay niya, grace and operation. Talagang under grace po yun. He had compassion for the outcast, the sinners, and the broken-hearted. So, ayun po, compassion. Na since pinadala po si Jesus sa mundo, pinadala si Jesus dito sa earth for that purpose po, na makapaghayag ng katotohanan. And baligtas yung mga tao. And ano po ba yung mga binabahagian niya, di ba? Yun nga po, mga outcast, mga sinners, mga kasalanan, tayo, yung mga broken hearted, yung nawawalan ng pag-asa, yung mga taong masyadong nalulungkot dahil sa mga problema, nalulungkot dahil sa mga paghihirap. Di ba? Yung buhay po before, talagang compared naman sa buhay natin ngayon, talagang mas mahirap. Kasi aside from yung technology, yung technological convenience na meron tayo ngayon. Diba? Meron po tayong mga microphones, speakers, na hindi ko na po kailangan sobrang lakasan yung boses ko hanggang mapapaos ako. Diba? Ganun po convenient yung buhay natin ngayon. Pero yung buhay po nila before, diba? Napakahirap. Grabe yung mga prejudice dati. Diba? Grabe yung mga hindi pagkakaunawaan dati, grabe yung division dati, grabe yung mga war dati. And habang ginagawa po yun ni Jesus, habang nagsasalita siya sa mga harap ng mga tao ngayon, di ba? Hindi naman po positive, hindi naman po lahat positive yung kanyang nagtatanggap. Di ba? Habang nagsasalita siya, maraming hindi pa rin po naniniwala sa kanya. So, kahit na gano'n yung pinapakita ng mga tao, tumigil po ba si Jesus? Yun po hindi. Pinagpatuloy niya yun. Unang-una sa lahat kasi yun po yung will
ni God. Yun yung will ng Father. Diba po? Yun yung will ng Father. And sunod, kasi po gusto niya po yung ginagawa niya. Kasi po, mahal niya tayo. And nagkaroon siya ng sense of responsibility na kailangan maligtas po tayo. Maligtas yung mga tao yun. And talagang nag-speak po sa kanila. Na-touch. Hello. Ayun po. So, talagang nag-touch yung word ni God, nag-touch yun, yung compassion na yun, sa puso ng mga tao. Amen. And bunga po yung 12 disciples, diba? Nagkaroon po siya ng 12 loyal disciples na talagang saan man siya pumunta, naroon sila. And simultaneously, diba nag-share sila ng word ni God sa iba't ibang mga tao. Kasi, ganun po yung kabutihan ni God. Diba, nagtatouch po siya ng puso ng mga tao. And talagang gumagamit siya ng tao. And tayo po yun ngayon, diba? Gumagamit si God. Nandito po tayo ngayon kasi gusto niya po tayo gamitin. And ginagamit niya po tayo para sa kanyang ubasan. So, the ultimate expression of His grace was displayed on the cross, where He took upon Himself the punishment you and I deserve. Na yung punishment na tayo po dapat yung mag-bear. Yung kaparusahan na tayo po dapat yung tatanggap. Si Jesus po yung tumanggap yun. And yun po yung greatest example of grace. Diba? Na hindi naman po natin na-deserve na mabuhay. Ano pong kinalaman ni Jesus? Ano pong say ni Jesus sa mga kasalanan natin? Diba? Hindi niya naman po deserve yun. Pero, still, yun yung will ni God. Yun yung mabuting favor ni God sa buhay natin. Kahit hindi natin deserve yung buhay na walang hanggan, nabiyayaan po tayo. Amen. Praise you, Jesus. Yun po. So, ayun nga, diba kanina, nabanggit ko yung about sa story ni Paul. Na bago siya maging si Paul, siya muna ay si Saul. And kilala po natin yun kasi isa po yan sa mga kilalang stories sa Bible. Kasi di ba po si Paul ay one of the most known na apostle ni God and meron siyang magandang backstory. Na ayun nga po, before mapalitan yung pangalan niya as Paul, siya muna ay si Saul. And yung ginagawa niya po is pumatay. Talagang pumatay ng tao. Hindi lang po yun basta-basta tao. Ang pinapatay niya po, yung mga tina-target niya is mga Christian. So tayo po yung mga tina-target niya. Imagine, sa buhay natin ngayon or sa era natin ngayon, merong isang tao na naghahunting ng Christian. Diba? Naghahunting ng mga Christian. Diba, isipin lang po natin, anytime, bigla pumasok dyan sa gate, diba, tapos pagpapatawag tayo dito. So, ganun po yung fear na meron yung mga Christian dati. Kasi, pumuhay sila ng maayos sa kanilang mga tahanan, yung biglang may papasok sa bahay nila, kukunin sila, papatayin sila. Ganun po yung gawain ni Paul dati. Ganun po yung gawain ni Saul. So, imagine that, diba? Tagapatay ka ng tao, tagapatay ka ng mga naniniwala kay God. Diba? Tagapatay ka, pumapatay ka ng mga hinirang ni God. Pero still, ano po yung nangyari? Diba? Ano po yung nangyari sa buhay ni Paul? Diba? On his way to Damascus, tama po ng Damascus. So on his way to Damascus, nakasakay po siya dun sa donkey niya. Doon po, nagkaroon siya ng encounter kay God. Doon po siya nagkaroon ng encounter kay Jesus. And doon, masasabi po natin na ipinaramdam sa kanya ni Jesus yung grace. Kasi nagkaroon siya ng encounter kay God. Nag-encounter kay God. Eh alam po natin na galit si God sa kasalanan. God hates the sin, but loves the sinner. Mahal niya po tayo, pero galit siya sa kasalanan. So mahal niya si Saul, mahal niya si Paul, pero galit siya doon sa ginagawa. Galit siya na yun yung buhay niya. Yun yung ipinamumuhay niyang gawain. So doon pa lamang po, ipinakita doon ni God yung grace. Kasi kaya niyang patayin si Saul.
kaya niyang bawiin yung buhay ni Saul and a finger snap. Pero hindi niya po yung hinayaan. Nag-open pa siya ng door of opportunity para mabago yung buhay nito. Ayun po. So, in short, na-cover yung eyes niya, nabulag siya temporarily. Hindi siya nakakita, nabulag siya. And ginamit yun ni God para mapalapit si Paul sa kanya. And nung nagsimula po yun, doon na po nagsimula mas bago yung buhay nito. So, nakilala niya si God, and ginamit po siya ni God para tulungan si Jesus na maghayag ng word ni God. So imagine, ganun po mag-work yung grace. Ganun po mag-work yung grace sa buhay natin. Na, di ba, hindi pa naman po tayo ganun kasama. Hindi pa naman po tayo ganun makasalanan. Na, wala pa naman po siguro pumapatay ng tao sa atin, di ba? Pero, imagine, si Paul na hindi lang hundreds, hindi lang thousands ang pinatay niya. Di ba? Nabigyan ng maayos na buhay ni God. Nabigyan ng salvation. It only proves us na walang pinipiling tao sa earth. If siya yung pipiliin mo, then you already have the salvation. Kasi yung salvation is free. Diba? Kailangan lang po natin ibigay yung trust natin sa Kanya. Kailangan lang po natin siyang i-acknowledge as our Lord and Savior. And kailangan lang po natin tumalikod sa kasalanan. Kasi nga, sin has no control na sa atin. So bakit pa po tayo mamubuhay sa kasalanan? Diba? Magpatuloy po tayo dun sa path na binigay sa atin ni God. And, ayun pa, Jesus embodies the essence of grace. Kasi, yung Holy Spirit na nasa sa atin, diba? Yung Holy Spirit na nasa sa atin, hindi na po yan mawawala. Kasi yun po yung promise na ibinigay ni God bago niya kunin si Jesus at pabalikin sa langit o papuntahin sa langit. Kasi di ba nga po, nung after niyang mag-resurrect from death, nagpakita siya sa mga apostles. And sinabi niya nga po, siya yung nagpapaalam. Kasi nga po, sasama na siya kay God, sa ama niya. Pero yung iniwan niya pong pangako is rest assured kasi hindi kayo mag-iisa. Iniwan niya po yung Holy Spirit. And since then, New Testament, ito pong buhay natin ngayon. Nasa sa atin na po yung Holy Spirit. Amen. So, saan man tayo magpunta, diba? Saan man tayo magpunta, ano man ang gawin natin. Nandito tayo sa church ngayon, pag uuwi tayo mga sa ating mga bahay, or kung meron tayo pupunta, lalabas tayo sa mga ating family, nandun si Jesus. And Jesus embodies the essence of grace. So since nasa atin yung Holy Spirit, nasa atin si Jesus, nasa sa atin po yung grace. Amen. Hindi po yan nawawala. Kahit nakakagawa po tayo ng kasalanan, kahit nagkakamali po tayo, kahit nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, still, hindi po nawawala yung favor ni God. Hindi po nawawala yung essence ng grace sa buhay natin. Ayan. So, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 1, Thou therefore, my son, be strong in grace that is in Christ. So, pinapaalalahanan po tayo ni God na lagi tayong magpapakatapos. Amen. Lagi po tayo magpapakatapos. Kasi yung grace, nandyan po yan. Pero hindi po tayo ina-exemplify sa kasalanan. Hindi po tayo ina-exemplify sa problema. Nandyan po yung grace, pero favor ni God po yan sa atin. Pero hindi niya po tayo ina-exemplify sa mga challenges. Hindi niya po tayo ina-exemplify sa mga hardships na dumarating sa buhay natin. Hindi niya tayo ina-exemplify sa will ng kaaway. Kasi habang namumuhay po tayo sa mundo, diba, lagi po natin nakakahalupilo yung sisita. Lagi po natin siyang makakahalupilo. Kaya nga po nandyan yung promise, nandyan yung assurance na binigay sa atin. Na huwag kang mag-alala, huwag po tayong mag-alala. Kasi nasa sa atin na yung grace.
Diba? Developing a deeper understanding of grace involves formal, involves forming a personal relationship with Jesus. So, dapat po, bago natin mas maintindihan or bago mag-develop sa atin yung deeper na meaning ng grace, deeper na concept ng grace, we are required to form first a deep deep connection kay Jesus. Bakit po? Kasi na, diba remember yung point po natin kanina na si Jesus po embodies grace. So, paano po natin maiintindihan yung full concept of grace kung hindi pa po tayo ganun kalalim sa Kanya? So, if gusto po natin mas makamit yung favor na yun ni God, if gusto po natin mas makamit yung peace, gusto natin mas makamit yung kaayusan na yun, yung freedom na yun from sin, yung freedom na yun from shame, from guilt, we are required to form a connection, deeper connection kay God. Di ba? Pag sinabing required, hindi naman po yan, huwag po natin siyang i-view as ano ba yan? Required, parang for example, sa mga estudyante, o required kayong isulat ito. Di ba? Ano ba yan? Required. Huwag po natin siyang i-view as ganun. I-view po natin siya as an opportunity na ayun lang po yung kailangan natin gawin. Hindi naman po yung makakasama sa atin. Mas makakabuti po siya sa atin. Allowing Him to guide and shape your life. This is achieved through spending time in His presence. Ito pong ginagawa natin ngayon. Di ba nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Nakikinig po tayo, nakikinig po kayo sa mensahe na ibinigay ni God. Di ba pagdating po sa mga bahay natin, nagkakaroon tayo ng mga personal devotion. Di ba? Through that, mas nauunawaan natin yung salita niya. And yung salita niya is siya mismo. Yung salita niya ay pagkain ng ating mga spirito. Na siyang nagiging fuel. Siyang nagiging fuel natin para magpatuloy tayo sa purpose natin. Siyang nagiging fuel para magpatuloy tayo sa mga duties natin. And siyang nagiging fuel sa buhay natin para pag dumating yung mga hardships, meron tayong panlaban. Meron tayong assurance, meron tayong comfort na we have this grace na binigay ito sa atin ito. So ayun po, this is achieved through spending time in His presence, studying His teachings, and in turn, learning to extend grace to others as He has done. So yun po, hindi lang naman natatapos sa atin na tayo lang mag-aaral, tayo lang nakikinig. Siyempre, we also have this purpose here on earth na siyempre i-share po tayo ng word ni God. And hindi lang naman po yung nagtatapos dito sa simbahan. Hindi lang naman po yung nagtatapos sa loob ng simbahan. Or hindi lang naman po yung nagtatapos during our Bible studies, during our devotions, during our meetings, ganyan. Kasi gusto po ni God na yung grace na yun, gusto po ni God na i-extend natin yung learning na yun sa ibang tao. Amen. And gusto ni God na i-extend natin yun sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. And yun po yung burden na meron tayo. Yun po yung burden na talagang i-ask natin kay God ng help. Kasi kahit naiintindihan natin yung salita niya, pero hindi po nakikita sa buhay natin. Diba? Hindi po yun mag-work. Hindi po siya mag-work. Kasi ang gusto pong mangyari ni God is makita yung pagbabago sa buhay natin. Amen. And kapag nakita po yung pagbabago sa buhay natin, mas mapapadali po yung pag-extend yun. Kasi nagbabago na eh. Nakikita na yun ang paligid mo. Nakikita na yun ang mga tao. So in that way, you're extending what you're learning. You're extending yung natututunan mo sa labas. So yun po, lagi po natin ipabuhay yun. Lagi po natin ipabuhay yung ating mga natututunan. Amen. And hindi po natin yung maipapamuhay kung hindi po tayo magsisimulang i-allow si God sa buhay natin. Hindi po natin yung matututunan or hindi po yung makikita sa buhay natin. Like nakasara yung puso natin, nakasara yung isip natin. Merong nag-hinder ko. So, ayan po. And then,
ito na po yung last na point. Ito na po ang magtatapos. Lastly, to fulfill God's vision for your life, you need the operation of grace. So para maganap yung vision ni God sa buhay natin, kailangan po mag-operate yung grace sa buhay natin. Kailangan po under tayo ng grace. Di ba po, under na po tayo ng grace. Pero, wag po nating palambutin po natin yung mga puso natin. Kasi kung matitigas po yung mga puso natin, although kaya naman siyang palambutin ng ating Panginoon, pero mas tapagal. Mas tayo yung mahihirapan. Kasi kahit hindi naman po siya mahihirapan, kaya niya naman po gawin. Di ba? Pero sino po yung mag-struggle po? Tayo po. So kapag pinapatigas po natin yung puso natin, mas tumatagal lang po yung mga favor ni God sa atin. So for us, in order for us to fulfill yung vision ni God, kailangan po natin hayaan na mag-operate yung God sa buhay natin. Kailangan po natin hayaan si God na mag-work sa buhay natin. Although God's grace doesn't exempt you from difficulties, sabi nga po kanina, di ba, it offers the reassuring presence of God in every situation. It empowers you with the strength and endurance you need to conquer, di ba, para ma-conquer yung lahat ng trial natin, di ba? Kasi nga po, again, grace ay assurance, di ba? Yung grace ay pangako ni God sa atin. Pero hindi po tayo, wala po tayong exemption sa mga difficulties. Wala po tayong exemption sa kasalanan. Kasi dumarating yung time na tayong mga tao, di ba? Meron nga po mga triggers na talagang ginagamit ng kaaway para makagawa tayo ng kasalanan. And alam naman po natin na sa pamamagitan ng kasalanan, di ba? Or sa every kasalanan ay may kaakibat ng consequence. And yung mga consequence po na yan, syempre, hindi naman po dahil yan kay God. Di ba? Dahil din po yan sa mga actions natin. Dahil din po yan sa mga maling decisions natin. So it doesn't exempt us from those things. Di ba? Spiritual gifts of grace are not meant for self-centered purposes, but to uplift and strengthen the body of Christ. Amen. They enable you to serve others with love, spread the gospel, and manifest God's love and kindness. Understanding and operating your spiritual gifts helps you realize God's plan for your life with humility and a sense of purpose. Sabi po dito sa James chapter 4, verse 6, but He giveth more grace, wherefore He said, God resisteth the proud, but gives grace to the humble. So basahin ko po yung NIV na version. But He gives us more grace. As the scripture says, God opposes the proud, but shows grace to the humble. So, tayo, di ba, hindi po porket nabigyan na tayo ng grace, hindi po porket libre yung grace, meron na po tayong karapatan para maging mayabang. Diba? Ang dapat po natin iyabang or dapat po natin ipagmayabang sa iba is yung grace na yun, is yung word na yun ni God. Pero yung pagmamayabang, hindi po yung mayabang ka na tao. Diba? Pagmamayabang in a way na gusto mong maramdaman nila, pagmamayabang in a way na gusto mong ipamalas or gusto mong ipakita sa kanila yung ipinamalas sa iyo kabutihan ni God. Through that grace, diba? Through that grace na meron tayo, na ibinigay na sa atin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So tayo, dapat po natin isipin na kapag meron na tayong nakakamit ng mga bagay, kapag talagang yung favor ni God sa buhay natin is on top, talagang sobrang blessed na blessed tayo, huwag po natin siyang kakalimutan. Diba? Huwag natin siyang kakalimutan in any way. Diba? Let us continue to serve. Let us continue to extend those blessings na ibinibigay sa atin ni God. Let us continue to extend those earning na ibinibigay sa atin ni God. Kasi kapag hindi po natin yung ginawa, we are being proud.
we are being proud of ourselves. And wala po tayong kayang gawin para makamit yung grace na yun. Kasi we are nothing compared to God. Pero we are something to Him. Bakit? Kasi po anak niya po tayo. Amen? We are something to Him. Hindi lang po tayo basta-basta something. We are a child of God. Diba? Amen. Maraming salamat sa Lord. So we are a child of God. Kaya kahit hindi natin siya deserve, binigay niya yun sa atin. Diba? Huwag tayo maging proud sa sarili natin. Maging proud tayo kay God. And kapag proud ka sa isang tao, kapag proud yung mga magulang sa anak nila, di ba? Yung pinagmamayabang sa mga kumare, di ba? Uy, tinan mo sa ganito, di ba? Pinopost pa sa Facebook. Oh, pinopost pa, lahat. Bakit hindi po natin yung gawin kay God? Di ba? Ipagmayabang din natin siya. Ipagmayabang natin yung grace na yun sa iba nang maramdaman nila yung pagmamahal nila. Diba? Nararamdaman ng iba eh. Kapag nag-share tayo, kapag ipinagmamayabang yun, kapag ipinagmamayabang nyo po yung mga anak nyo, diba? Nararamdaman yun yung iba eh. Galing naman yan. Galing naman nagpalaki. Ganyan, galing naman ang magulang na to. So, ganun din po kay God. Parang yun yung maramdaman ng mga tao na ang galing naman ng Diyos nito. Ang galing naman ng pinaglilingkuran nito. Tingnan mo yung buhay niya. Kaya siya kasi meron siyang Diyos na magulang. Diba? Ipagmayabang rin po natin sa God. Huwag po natin kalimutan maging humble. Kasi pinagpapala po ni God yung mga humble. Diba? He gives grace to the humble. So, ayun po. Diba? Si Jesus, humble siya. Na kahit anak siya ng Diyos, anak siya ni God, di ba hindi naman po siya mayabang? Nasuntik niyo ako, di ba? Nagkakayag siya ng word ni God with humbleness, pure humbleness. And He treats Himself as a servant, di ba? Naglilingkod siya sa mga tao. And ganun din po tayo. Ganun din po tayo. Huwag po natin kalimutan na huwag po natin kalimutan na kailangan po natin i-embody rin si Jesus. Diba? Kailangan rin po natin mamuhay ayon sa kanyang imahe. So, ayun po. Then, lastly, dito sabi dito sa Psalms chapter 5, verse 12, For thou, Lord, wilt bless the righteous with favor, wilt thou compass him as with a shield. Again, basahin ko po siya sa NIV. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Pinagpapala po ni God yung mga taong matuwid sa Kanya. Pinagpapala po ni God yung mga taong naniniwala sa Kanya. Hindi lang po naniniwala. Hindi lang po naniniwala, pero yung naniniwala na nagpapakita rin ng action. Yung naniniwala na nakikita yung pagbabago sa kanyang buhay. Diba? Pinapalimutan po tayo ng favor ni God sa buong buhay natin, kahit na marami tayong problema na nararanasan. Marami rin pong favors ni God na hindi natin nakikita. Kaya, ito, yung Bible po, yun po yung nagbubukas ng isip natin. Yun po yung nagbubukas ng mind natin. Yan po yung nagbubukas ng puso natin dun sa mga favor na yun, hindi natin nakikita. Kasi, in this world, although we live in a world that is full of sin, although we live in a world that is full of kagagawa ni Satan, although we live in a world na full of sickness, difficulties, trials, we also live in a world full of favors. Favor na nagmumula kay God. Kasi, di ba nga po, we are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Kasi para kanino po tayo, para kay God po tayo. Para sa Diyos po tayo. Kaya, syempre, as anak niya, nagbibigay po siya ng favor sa atin. Hindi po yung kailangan natin ipag-pray na makita po natin ang favor niya. And matutunan po natin kung paano natin gagamitin yung mga favor na ito. Hindi kung paano po natin siya gagamitin sa buhay natin. So, dito na po tayo magtatapos. Maraming salamat. Inaanyahan ko po tayo lahat tumayo so we can have our closing prayer. Yes, God, maraming salamat sa umaga nito na binigyan mo kami ng pagkakataon po na
makapag-aral ng mga salita. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na matutunan or mas ma-discover kung ano yung mga hidden power na makikita sa grace, Panginoon, na hinihintay sa amin. Maraming salamat sa pagkakaunawa na inyong binigay sa amin.